May item na naman na nahukay, nakuha, mga kwadradong bari-barita. No? Ano kayang klasing kayamanan ito? Ito po ang ating ibabahagi sa inyo ngayon. Pag-uusapan po natin ito kung anong klasing bari-barita itong kanila pong natagpuan. Kaya tutok po kayo, panoorin po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito. Welcome treasure hunters all over the Philippines. Welcome to my channel. Naniniwala ba kayo sa kasabihang ang naghahanap ay makakatagpo? Magandang araw po sa inyong lahat. Mayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayan ug Kamindanawan na imbag na aldaw kada kayo amin mga kakabsat. Tayo na mga Ilocano. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao tayo na naman po ay magbabalik nga sa isa na naman pong napakagandang usapin tungkol po sa kayamanan at ito nga po ay tungkol sa items na naman. Halos puro items ang atin pong ipinagbabahagi ngayon mga ka-treasure hunter. No, sa taong 2024 ay maaring maraming mga kababayan nating Yamashita Treasure Hunter ang mga nakahukay o makakakuha pa ng mga kayamanan. So ito nga po ay ang video ng isa sa Yamashita Treasure Hunter na nakuhanan natin ng video, no? Kung sino man ang nagpost nito, nagpadala nito, ay credit po sa kanya itong video, no? Ito nga ay atin pong i-identify sapagkat nakalagay doon ay pa-ID nga, no? Ibig sabihin ay humihingi po siya ng advice kung ano nga po daw ang klase ng items, metals na kanila pong nakuha, no? So, bago tayo tumungo dyan, no, sa pinaka-topic natin, ito pong items na kanilang nakuhang kwadradong barita, ay magpapasalamat po muna tayo sa lahat po ng ating mga viewers, no, subscribers, no, bashers, haters. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong panonood, pagsuporta po sa aking mga videos, no. So, diretso po tayo, no, wala pong break, diretso po tayo sa ating topic na pag-uusapan ngayon tungkol nga po dito sa kanilang nakuhang kwadradong bar at halatang luma na ito, no? May mga nakikita tayong mga bar na mukhang luma kasi pinaluma at ginagamit na pang scam, no? Ito po ay ang mga kwadradong baritang mga palladium, no? So ito pong mga kwadradong baritang palladium ay madalas ay ipinapakita na kaparihas nitong kanila pong nakuha, pero mga malalaki yun, no? Maabot ng 200 mahigit na kilograms, no? Ang iba ay hindi natin alam kung ilan pa ang mga kilo nung kanila pong mga ipinipresenta sa mga videos, no? So dito tayo tumutok dito po sa nakuha ngayon ng isa sa ating treasure hunter. At napakaganda ito sapagkat ito po ay posibleng tunay, no? Posible lang, hindi pa naman natin masasabing tunay ito. Dadaan muna ito sa testing at isa-isahin natin kung paano ito mai-testing para maintindihan kung anong klase itong kanila pong nakuhang bari-baritang kwadrado, no? So, ano nga ba ito, no? Pa-ID. Sa tingin natin, sa tingin ko mga ka-treasure hunter, ito po ay isang uri ng metal, no? At masasabi nating posibleng ito ay kauri ng tinatawag na precious metals na platinum family na tinatawag nilang palladium, no? Membro ng pamilya ng platinum na tinatawag na palladium. Ang palladium ay may symbol, no, na PD. At ito nga ay
na ibebenta sa per gramo sa online ay mayroon po na presyo, no, na nasa 1,000 mahigit dito po sa bansang Pilipinas. 1,500 pataas ang per gramo. At ito nga ay isa sa mga precious metals, no, kabilang sa mga precious metals, mamahaling uri ng mga metal, kumbaga, no, kabilang sa nabibili na mamahalin. Ating titingnan kung ating analyze, no, ating may isip na ito po ay pasok, no, sapagkat halos isang dangkal siya, no, hindi siya yung ganong kalakihan. Tinetest nila, pinapainit nila, parang nagpapawis, no, nagmamantika. So ganun nga naman talaga yung mga malimit, yung mga precious metals, no, kapag sinindihan mo ay para siyang kumikintab, no. Yun po ay nagbabadya na o nagsisimbolo na posibleng precious metals, no, kapag pinainitan mo ay kumikintab, lalong kumikintab. Yung iba kasi pag pinainitan mo iitim, no? At isa pa, hindi ganun kainit, no? O kung uminit man ito sa acetylene ay hindi ganun ka sobrang lakas, no? Subalit ang mga precious metals na mga ganito ay nalulusaw din sa init. May mga melting point, no? Boiling point na pag umabot sa sukdulan, pag umabot dun sa init, tamang init na required sa kanya, ay pwedeng tatablan ito ng init at malulusaw ang palladium. Ang palladium, no, idagdag natin, ay madaling i-testing, no? So payo natin sa ating ka-treasure hunter na nakakuha nito kasi nagpapa-ID, para lubos na maintindihan, kumuha kayo ng nitric acid. Nabibili lang ito sa murang halaga sa mga pamilihan ng gold, sa mga bagsakan ng ginto, sa may mga minahan. Maraming nagbibenta ng mga nitric acid, no? Sa inyong lugar, sa mga namimili ng ginto, sa mga nagririlo, ang iba dyan na namimili ng alahas ay mayroon silang alam kung saan nabibili ang nitric acid. Huwag muriatic acid. Hindi po pwede ang muriatic acid sa pang-testing ng mga precious metals. Nitric acid po ang required sa mga precious metals, no? At kapag pinatakan ito ng nitric acid ay magkukulay yellow, no? Magkukulay yellow ang platinum. At ang ibang metal kagaya ng silver ay iitim, no? At ang ginto ay hindi naapektuhan. So ito pong palladium ay nalulusaw po ito sa nitric acid, no? Tinatablan siya sa nitric acid. At kagaya nga sinabi ko, kapag ito ay pinatakan, ang iba dito ay iitim tapos mag-yellow, kukulay yellow. Hindi yung itim na kung itim lang, kumbaga iitim siya tapos magkukulay yellow, yellowish, no? Sapagkat yun po ang kanyang reaksyon sa asido, no? Kapag ibabad po kasi ito sa pure nitric acid ay pwedeng malusaw ang mga palladium precious metals, no? At ang panlusaw talaga dyan ay nitric acid talaga. So kapag pinaghalo mo ang hydrochloric acid, no, 3:1, 3 hydrochloric acid plus 1 nitric acid is equal to aqua regia, na pwedeng lumusaw ng mga precious metals. Kahit platinum pa yan ay malulusaw at magiging tubig yan. At pwedeng i-recover ito sa mga proseso ng recovery. Mayroon pong precipitation kung saan lalagyan ito ng mga powder na pang-recover na babagsak na sa tubig at bubuo siya na powder na pwedeng uling i-blue torch para maging buo na namang metals. So maraming mga proseso dyan, no, sa pag-recover, at marami yan video sa may YouTube, no, sa Google.
marami tayong matatagpuan mga recovery operations, recovery techniques sa pag-recover po ng mga precious metals mula po sa mga liquid, no? Yung tinunaw nila tapos binuo nila. So, recovery ng mga precious metals, available yan ngayon sa mga YouTube, no? Sa mga nagre-recover. So, yun nga po, yung tingin natin, no? Kasi may mga tad-tad luma na, no? Matigas po itong palladium, no? Isa po ito sa pinakamatigas na uri ng platinum, pero hindi naman yung hindi tatablan, tinatablan din po ito ng lagari. Matigas lang siya sa bakal, no? Nasa around 5 o 4.5 yung hardness nito. So yun po ang tigas ng mga palladium. So nitric acid, advice natin nitric acid. Yun ang pang-testing sa mga palladium. So sa atin pong mga kabayang nanonood, hinihingi po natin ang inyong mga opinion, no? Sa tingin ninyo sa mga magre-reload dyan, sa mga alahero dyan nanonood, pasok ba sa inyo na ito ay precious metals ang kanilang nahukay, nakuha? Sa aking paningin, sa aking kilatis, no, may pagka brown na gray, no, may pagka white, parang silvery white ang style ng metals na nakuha nila. Naging luma lang kasi yun, no? Kaya naging ganun. Kaya naging ganun yan kasi ang palladium ay naapektuhan siya sa asido, sa acid, sa korosyon. Ay hindi siya basta-bastang tatabla ng korosyon, pero sa mga acid ay hindi siya resistant talaga na as in kagaya ng mga platinum, PT, na resistant siya sa mga nitric acid. Hindi siya tinatabla ng nitric acid ang mga platinum. Pero ito pong palladium ay tinatabla ng nitric acid. Pero yung mga suka-suka lang, mga muriatic, hindi yan uubra sa palladium, no? Maaring kunting lang iitim, pag pinunasan mo babalik din. Hindi yan ang pang-testing ng mga precious metal o palladium. So tingin natin, no, ito nga ay luma, isang dangkal, halos isang dangkal, kwadrado. Maaring marami ito. Ito po ay nakuha maaring sa Mindanao, no? Sapagkat yung mga nagpapadala sa atin kalimitan ay taga Mindanao talaga. More ay marami sa mga bandang Mindanao at Visayas ang mga nakakakuha ng mga items na mga ganito. May nagtanong pahabol, no? May Yamashita treasure ba na palladium, platinum? Marami, no? Gamit na gamit kasi yan sa paggawa ng mga eroplano, yung mga pangdigma, yung platinum, palladium, titanium, no, bars, no, mga nickel. Yan po ay ginagamit sa paggawa ng mga armas, no, lead, ginagamit sa paggawa ng bullets, bala. Kaya marami tayong matatagpuan ng mga bars na ganyan sa mga bunkers o taguan nila ng mga Hapon noong Second World War, no. May iba pa, may mga precious elements na ginagamit nila sa nuclear, mga atomic bomb. Ito po ay ang mga polonium, no. Itong plutonium, dagdag natin yan, na na-extract nila mula po sa uranium. Ito po ay mga radioactive bars, no. Mga bars po ito na hindi po precious metals pero mahalaga sa pakikipagdigma. So hindi lang mga precious metals ang matatagpuan natin sa mga tinago ng mga Hapon, tinago ng mga Amerikano, kundi may mga rare elements na mahalaga at mamahalin talaga. Katulad nung napakita sa atin yung Californium, na may nagsabi na mukha daw nga pyrites, no? May nagsabi mukhang pyrites ang itsura pero hindi pyrites. Ang pyrites pag pinukpok mo mabasag, pero yun kikislap, umaapoy o pumuputok-putok, no? Kasi radioactive yun, no? Ibig sabihin strong
elements, no, powerful elements, kaya hinahalo 'yun sa mga nuclear, no, mga blasting blasting na pangpalakas na mag-blast, yung pangpalakas sumabog. Kasi reactor, parang radioactive na mga materials, equipments, ginagamit nila yon sa mga signals, no, pang malayo, bumabato ng signals, nagre-receive ng signals sa mga electronics, detectors, o kung ano pa mga paggagamitan ng mga scientists na mga gumagawa nito sa mga manufacturer, mga kumpanyang yumayari ng mga ganyan. So mga precious elements yan, no, na mas mahal pa sa diamonds, mas mahal pa sa gold, mas mahal pa sa mga palladium, mas mahal pa sa platinum, itong mga elements na polonium, plutonium, itong californium. So dapat alam natin ito, sapagkat posibleng nakuha na natin ito, hinagis-hagis lang natin, hindi natin alam kung anong bagay ito. Kagaya nung tinuktok ng bakal, umapoy, pusporos po ang tawag doon. Yun po ay mga pusporos. Hindi naman ganun kamahal ang pusporos, pero may halaga din, no? At maaring mayroon din ito sa ng mga Hapon, kasi advanced sila at ginagamit din ang pusporos sa paggawa ng mga explosive, no, mga device na pangdigma. Ginagawa nila itong mga weapons, no, kagaya sa Israel, ginagawa nila ang pusporos na weapons. So sana po ay naliwanagan kayo dito po sa nahukay, nakuha ng ating ka-treasure hunter na kwadradong, no, square na bar, no. Hindi natin alam kung gaano kabigat ito, pero sa tingin ko luma ito, at mukhang precious metals na palladium. Yan po ang tingin ko. Kung ako may nagkamali, ay humihingi tayo ng pasensya, kasi hindi naman tayo perfecto, no. Ito ay identification, analyzation lang natin kung talaga nga bang ito ay precious o hindi. So kung maniwala man kayo sa hindi, malaya po kayong maniwala, malaya ding hindi maniwala, kasi ito po ay atin lang analyze, no? At tinatanggap din natin yung mga comments sa ibaba, kung ano man ang paniniwala ng iba't iba mga viewers natin dito po sa Yamashita Treasure Hunting. So hanggang sa sunod, to po ang inyong treasure hunter, no? Nagpapasalamat at nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tiyak na tayo po ay makakahanap. Oo. Naguyas na ba? Oo. Ako na nahilis pa tapos sa kami. Oo. Kanawa. Kanawa o. Oo. Oo. Matando kayo kabagaya na. Itugayon, matando. Oo. Marunawin ba? Marunawin ba? Oo. Ano na yun?